Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga motorcycle brand na mahilig gumawa ng mga mini bike. Walang iba, Honda na yan. Simula nga po noon mapahanggang ngayon, gumagawa pa rin sila ng mga mini bike. Yes po, mapahanggang ngayon nga po, tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa ng mga maliliit na motor. At kung iniisip nga po ninyo mga mura yung motor na yun kasi nga maliliit, doon po kayo nagkakamali. Kasi kung ano nga po yung niliit ng motor nila, ganun din po kalaki or kamahal yung presyo niya. O diba? Maliit na, mahal pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Isa nga po sa mga kilalang mini bike ni Honda, wala iba kundi yung Monkey tsaka Gorilla. Ito nga po yung klase ng mga motor na hindi mo akalaing halimaw yung presyo. Ito yung klase ng motor na gustong gusto mo pero hindi mo gusto yung presyo. Sa lahat nga po ng pagkakataon, sa presyo talaga nagkakatalo. Kasi kung hindi lang mahal yan, malamang karamihan sa mga tao may ganyan. Alam nyo kung gaano kamahal? Naglalaro lang naman sa 200 to 300,000 bawat isa niyan. O diba? Konti na lang makakabili ka na ng big bike. Pero dahil nga po merong mga motor na made in China, solve ang problema. Sa ngayon kasi medyo nawiwili na rin yung mga Chinese motorcycle brand sa paggawa ng mga mini bike. Yes po, pati mini bike hindi na rin po nila pinalagpas. Kung matatandaan nga po natin yung CF Moto, meron ng Papio. Mini bike na hindi rin talaga basta-basta. May palag din talaga. At ngayon nga po, meron na namang bagong new. At itong mini bike na to, hindi rin talaga basta-basta. May palag din talaga. At katulad nga po na nabanggit ko, ito po ay made in China. Pat China. At ang mini bike nga po na ito ay nanggaling kay Songshen, isang motorcycle brand na kilalang kilala sa China at pati na rin sa buong mundo. At ang motor nga po na ito ay ang Songshen ZS150, also known as Songshen Mini Panda, at also known again as Songshen Bubbles. Ang dami niyang pangalan, ano ba talaga? So balito nga po ay naglabas sila ng dalawang variant, yung on-road tsaka yung off-road. Yung isa nga mukha ng monkey, yung isa naman mukhang cafe racer. O alam ko marami sa inyo ang hate na hate talaga yung mga produktong galing China. Lalong-lalo na nga po pagdating sa mga motor. Pero kasi kapag inalis natin yung issue ng pagiging Chinese brand niya, masasabi talaga natin na napakagwapo niya. Yung pagkakadesign sa kanya, malupit talaga. Kaso lang kapag bumalik na tayo sa realidad na made in China siya, wala na, pangit na. Pinakapamosong linyahan dyan, Wala yan, disposable yan. 1 week lang, tunog lata na yan. Huwag kayong bumili niyan, sayang lang pera nyo dyan. yan nga po yung kadalasang maririnig or mababasa natin sa mga social media. Pero kasi hindi rin po talaga natin masisi yung mga tao kung bakit bumibili sila nito. Una, mas mura yung presyo kung ikukumpara dun sa mga leading brand. Pangalawa, wala ng cheche boreche, wala ng kuskus balungos, bigay na agad. At pangatlo, bahala na kayo, kanya na mag-isip. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Songshen ZS150 aka Songshen Mini Panda aka Songshen Bubbles na mayroong 149 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, etc. Sa ngayon kasi limited lang talaga yung info na binigay nila. Pero ito po ay naka-fuel injected, kaso lang air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 10.5 horsepower at 7,000 RPM na mayroon nga din pong 11.5 Nm of torque. At ayon nga po sa mga check ang Putsu na nag-top speed sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 95 km/h. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado abot ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang karga ng 11.5 liters fuel tank capacity. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. O diba? Sa fuel tank capacity pa lang niya, pwede ka nang sumali sa Busabos Ironman. Ang sukat na niyang gulong 120/70/12 sa harap at 130/70/12 sa likuran. At syempre parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating nga po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit dito, meron po itong ABS. So pagdating nga po sa mga bagay na yan, basic na lang sa kanila yan. Ang kanyang seat height ay may taas sa 790mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 121 kilograms. So para nga po sa isang 150cc na mini bike,
medyo mabigat din siya. Yung CF Moto Papio kasi nasa 114 kilograms lang yun. Pero mababa din naman yung makina nun. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung mapapansin nga po natin yung headlight niya, yung DRL niya parang ring light. Ring light yung kadalasan ginagamit ng mga vlogger. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital. So kahit nga po sabihin natin may pagka retro classic ang mini bike na ito, modern na po yung ibang mga features niya. Kaso lang hindi po nasama yung kanyang ignition. Sapagkat ito nga po ay disusi pa din, hindi po siya naka-keyless. Pero wala naman pong problema doon. Okay lang naman talaga yon. Kahit disusi pa yan, same lang din naman ang andar niyan. Pero dito, iba talaga andar nito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng malupit na upside down fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre dahil ayoko mabitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion. At nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito hindi pala recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 10,588 Chinese yuan na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 85,000 pesos. O, kita mo na? Kung ikukumpara nga po natin doon sa mga mini bike ni Honda, milya-milya po talaga ang pagitan. Yung Monkey at Gorilla nagre-range ng 200 to 300,000 pesos. Samantalang ang isang to, nasa 85,000 pesos lang. China lang malakas. At para naman doon sa mga magtatanong kung makakarating ang motor na ito dito sa Pilipinas, may posibilidad po talaga. Malay natin, makuha yan ni sabot-sabot lang. Panalo talaga. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.